Okay, magandang araw sa lahat no ng mga kabirada diyan sa saan mang sulok ng ating bansa at ating mundo. Ipapakita natin ngayon ang video na hindi pinalabas diyan sa mainstream media at hindi pinalabas ng sariling ah, video ng itong House of Representative dahil mapapahiya talaga ang mga tauhan dito. Mapapahiya ang kanilang mga kasamahan na nagmumukhang tanga at nagmumukhang bobong-bobo talaga. Lalong-lalo na itong si Dan Fernandez na mahilig sumausaw sa usapan ng mga di ba guys, pag may kumusyon na at nagkasagutan na, itong si Dan Fernandez ay mahilig talagang magsumausaw. Biglang mag point of order at mali-mali naman ang kanyang mga grammar. Sa palagay ko'y matalino pa ang elementary graduate dito eh. Hindi ko alam bakit nagka-English pa ito. Tayo naman eh, hindi tayo marunong masyadong mag-English pero naintindihan natin. At kaya nga hindi tayo nag-English dahil hindi natin mabigkas ng diretso at baka mapahiya tayo. Kaya kahit tayo masabi natin professional naman tayo pero ayaw kong magpasalig-salig. Kung sa Bisaya pa, ayaw kong mapahiya. English tayo ng pitik ng isang words. Pero hindi tayo gagaya dito kay Dan Fernandez na, nako, very trying hard, no? Kasi congressman daw siya eh. Kailangan din niya mag-English para naman respetuin. Pero hindi yun dapat ang mindset dahil ang respeto, kahit hindi ka marunong mag-English, ay ibibigay yan sa tao kung ikaw ay nararapat, di ba? Pero kung mag-English ka, mali pa, ang atiring ay utiring, ano yun, uterus. Okay, tingnan natin ang video at makisawsaw tayo sa video ni, sino bang pangalan nitong, basta, salamat sa video mo. Eto. Of the liquidation reports on the use of the debt and consolidation funds. And in fact, Dito, funding dito nagsasalita na ito si Congressman Acop at nahalata na ni BP Sara na ang mga pinagtatanong nitong mga kongresista dyan sa hearing na yan ay walang kape ang mga resource person. Tanong lang sila ng tanong at biglang kahit sino naman hindi ka maging handa, hindi ka makapaghanda sa mga ibabato sa iyong mga katanungan ng mga kongresista dahil bias, walang copy, walang hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga dokumento na binabasa at kung ano ba ang kanilang basihan. Basta na lang siguro or script lang siguro kaya hindi sila magbigay ng kopya. Yun ang reklamo ni dating Pangulong Duterte. Pero buti na lang sa awa ng Diyos, kahit ganon, yung si President Duterte ay sagot lang ng sagot at consistent naman siya at hindi man siya na inaamin niya lahat, walang lihis-lihis, di ba? Hindi kagaya dito na itong mga kongresista na ito na napaka sigasig nilang maghanap ng mga paraan ng pagtatanong para ang itong mga Duterte ay malubog talaga sa kasalanan na hindi naman nilang ginawa. Di ba? Okay, tuloy natin. Mr. Chair, wala ka dito kapilito, walang mga point of order para sa amin. Yun. Nag-point of order si Vice President pero hindi siya pinagbigyan dahil resource person lang po ito ang ating butihing Vice Presidente. How can you ask a resource person without giving his copy? Without giving his copy? Point of order, Mr. Chair. Yun. How daw nga bakit nga tinatanong nyo ang mga resource person na walang copy? Yun ang Di ba? Papagsalitain natin itong isang vlogger. insist ni VP Sara.
Tapos, Don Mar, si Don Mar. babarahin na siya ng mga TV, Don Mar babarahin TV. na siya ng mga convicted congressman diyan. Babarahin siya. Nag-point of order si VP Sara. They cannot have point of order kasi resource person naman sila. Pumunta si VP Sara diyan para kampihan itong kanyang mga tauhan diyan. Okay? Tapos nakikita po ni VP Sara na hindi po maganda ang setup ng kanilang hearing. Magtatanong sila ng question tapos hindi bibigyan ng copies. Very unfair. Yun ang reklamo ni VP Sara. Tapos, si VP Sara, inireklamo niya, pero babarahin siya. Di ba? Halatang halata. At hindi siya pagbigyan na may pagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga tauhan dahil gusto talaga ng mga kongresistang ito na maging kahit hindi guilty ay maging guilty. Tuloy, natakot silang lahat kasi talagang pumunta talaga si VP Sara sa chairman na si Jackie Chan, si Chihuahua. Pinuntahan talaga niya. Itong si Dan Fernandez, kita nyo mamaya, napahiya. Play. Get him copies. Correct. Point of order. What's the point of order of the Honorable Yes, Mr. Chair, Representative Ako is asking our resource person, why is it that the Vice President is backing? Siyempre, nagbating ang ating ang Vice President kasi hindi po tama na magpatuloy ang pag-ask ng questions na hindi nyo binigyan ng copy. Kayo po ang out of order, hindi si VP Sara. Isa pa itong si Castro na pinaburan rin itong mga julol na mga kongresista. Alam nyo ba guys na itong si Franz Castro ay nagbigay na naman ng motion na instead 5 days lang yung pagka-detain ni Attorney Zuleika Lopez, yung Chief of Staff ni Vice President. Instead 5 days. Dinagdagan ng 5 days. 10 days na. Itong ginagawa ng nitong si Franz Castro, parang mahahalata natin na may director ito eh. Bakit siya talaga ang bigay ng cite in contempt dito sa ating dito kay Attorney Lopez? Dahil sinabi siguro ng director na yan, kung sino mang nasa likod ng hinapoy-yupak na yan, na ikaw ang magbigay ng contempt order. I-cite in contempt mo kung sino mang darating sa araw na yon. Dahil ikaw ay mortal na kalaban ng Vice Presidente at tila ito ay magiging malaking sampal sa kanya na ikaw ang nagbigay ng cite in contempt at ikaw ay isang convicted at nasa makakaliwang grupo. Ito talagang parang binubuli talaga nila itong si Vice President Sara. Sinagad talaga nila ang pasensya nito. 'Di ba? Para mawala ng control sa sarili at yun nga nagsasalita si Vice President Sara ng yung ipapatay daw, kung mamatay daw siya ay papatayin din niya. Ipapatay din niya si Bobong Marcos, si Lisa Marcos, yung palaka diyan sa Malacanang. At itong tambulilok nitong bulol na lahat na lang ng kasamaan nating na pwedeng isasabi sa kanya ay sa kanya niya. Yang si Tambulilong, si Tambaloslos, hari ng mga buaya, o ano pa man, nandyan na sa kanya. Ang kahayupan. Tapos, nako, hindi natin alam kung ano ba talagang klaseng utak at puso itong si Martin Romualdez. Meron ito. Diba? Well, nalayo na tayo sa ating topic. Ating ituloy.
Ayan, so break ng session ha. Sinuspend yung session. Ito yung hindi natin narinig. Kasi yung pinakita sa media, inoff nila yung mga microphone. Dito, talagang maririnig natin itong mga pinagsasabi nila. Eto. Grabe eh. Ito yung audio na hindi natin narinig ha. Natataranta sila kasi si VP Sara nandyan. Hindi kasi mga attorney yan. Wala ka. Tingnan natin yung aura ni Vice President para talagang kakain ng tao, ano? Yan ang hindi guilty. Iba yung sa guilty. Dahil kung totoo itong mga paratang sa kanya, hindi yan ganyan ang kanyang postura. Hindi yan ba ang may kasalanan? Siya pa ang pumunta dyan? Alam natin, kahit sino sa Pilipino, puwera lang sa mga taong baliw na talaga, ang hindi makabasa sa mga pagkakataong ito, sa itong mga nangyayari dito sa awayan ng Duterte at administrasyon. Kung sino ba talaga ang tunay na tao dito, sino ba talaga ang tunay na may malasakit at gustong magtrabaho sa tao. Walang iba kung hindi itong babaeng ito, si Vice President Sara Duterte. Pero hindi natin na maialis na may mga trolls, mayroong mga binabayaran, mayroong mga diehard supporters ng kabila na kahit mali-mali na yung mga ginagawa ng kanilang mga sinuportahan ay patuloy pa rin silang parang nagbingi-bingihan, 'di ba? Okay. Karon. Lumapit na itong si Vice Diyan, President. Lumapit. Si VP Sara, nilapitan niya si Congressman Chua. The purpose, Eto, lalapitan ito ni Vice President Sara itong mga nasa sa front, yung mga bida ng good governance sa pamumuno nitong si Chihuahua. At gusto niyang itanong at kumprontahin, asan ang kopya? Asan yung mga dokumento? Asan? Ito, pakinggan natin. sabi ni VP Sara, give us copies. Titingnan namin yung copies na tinatanong ninyo, itong mga ebidensya nyo, give us copies para malalaman natin if legit ito. Saan galing itong mga kopya na ito? Oo. Kung legit ba ito? Di tama si VP Sara. Ang purpose natin sa hearing, malaman natin ang katotohanan. Why question a resource person na hindi nila alam kung ano yung mga tinatanong o saan galing yung mga dokumento dyan? Sasabihin lang ni Akop, ito yung dokumento nyo, bla bla bla, bla 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 bla. So syempre, yung tinatanungan mo, saan galing yun? Hindi na namin nakita. So VP Sara wants a copy. Bigyan natin ng copy para fair naman. Di ba? Nilapitan ni VP Sara dyan eh. Takot na silang lahat. Wala, puro kalakuhan itong ginagawa kasi. Yan. Si VP Sara mismo ang lumapit sa kanila Sila para silang natataranta. Yan ba ay guilty? Yan ba ang nangkukurap sa ating gobyerno? Kung kurap yan si VP Sara, hindi yan lalapit sa inyo. Na ganyan ka lapit. Tama ka do. Hindi yan lalapit sa inyo. She knows malinis ang konsensya niya. That's why she is to face in front of you kayong mga julul. Sabi ni VP Sara, you give copies.
Hindi po tama, nag-investigate tayo na hindi namin nakikita yung copies ng pinagbabasa nyo. Utot nyo. Shh, ikaw. Are those copies, sabi ni VP Sara ha, kasi mahina yung audio, are those copies legitimate? Legit ba yung copy na yon? Kasi gusto makita ni VP Sara kung ito'y gawa-gawa nyo lang. E di syempre, scripted, hindi ayaw nilang ibigay. Di ba? O, natataranta na sila. Sige, tuloy. Oh. Natataranta sila. Si VP Sara nga is very respectful. Nilapitan niya. Marami kasing na-misinterpret ang si VP Sara ng mga dilawista. Itong mga supporter ng Dilaw at itong si Bongbong Marcos. Sabi nila, mayabang raw si VP Sara dahil lumapit. Hindi. Naging respectful nga kasi ayaw niyang sumigaw. Nilapitan niya para iiwasan natin na magsigaw-sigaw si VP Sara. Ang biyo-biyo nyo kasi. Anong BOBO? Oh. Obo ba yan? Ito talaga si Don Mar. Idol natin, suportahan natin. Oh. Lumapit na yung mayabang. No. Lumapit yung mayabang na dating bold star. O ito. Tingnan nyo kung paano sinita ni VP Sara. Andito na. Andito na itong si Dandansoy. Inom to ba laloy? Hindi papansinin ni Vice President Sara yan. At nako, kung ako sa kanya, ayoko na. Ayoko nang uulit. Hindi na ako uulit sa ganyang mga... Ayoko lang sumasaw sa susunod. Hindi na ako gagawa ng ganyang style. Kasi nakakahiya. Marami ng pagkakataon na napahiya itong si Dan Fernandez, lalong-lalo na dito sa social media. Dahil sa kanyang mga kinikilos at kanyang mga pananalita na wrong grammar. Tapos hanggang ngayon, kahit pwede naman siyang wala dyan sa hearing na yan, dahil hindi man yan talaga, di ba? Wala man si Bini Abante dyan, pwede wala siya. Kung ako sa kanya, mag-absent na lang ako para hindi ako mapasubo sa kapamakan. Mapahama ka lang, Dan Fernandez, kapag palagi kang present. Diba, nung nag-aral pa tayo, ang bobo, gustong umabsent, pero itong bobo na ito, gustong present. Gusto talaga matuto, abay, bigyan natin ng pagkakataon. Sige, para ka matuto, gawin mo lahat ng gusto mo dyan. Wag kang lumapit. Hindi, wala ka sa dito. Wag kang makisali sa usapan ng mga matatanda. Bata ka pa. Hindi ka abogado. Ang nag-uusap dyan, abogado to abogado. Abogado yan si Joel Chua eh. Bakit ka sumausaw? Wrong grammar ka nga eh. Tapos may lakas ka pa ng loob para kausapin si Vice President na Bartapnat Serial. Ang lakas mo, kapal mo naman. Kapal ng muka talaga itong taong to. Baka mapaliguan ka ng English niyan. Yung English niyan ay dump truck ang linalagyan. Yung sa'yo, supot lang ang nilagyan ng in-English mo eh. Baka tabunan ang English mo ng yung supot na yan. You are not the chair. Sinabihan siya, you are not the chair. Di ba? Ba't ka punta-punta dyan? Yabang kasi. Hindi na insulto ka kay VP Sara, you are not the chair. Kung maririnig nyo ang sinabi ni VP Sara dito. Nakisali eh. Uy. Kawawa naman. Nakakahiya. You are not the chair, I'm talking to the chair. Ikaw, bida-bida ka rin eh.
Sus, ang yabang mo, Dan Fernandez. Bida-bida ka rin eh. Oh. VP Sara is talking to the chairman. Ito yung hindi pinalabas sa mga mainstream media at mismo sa video na may sariling video man yung Congress. Hindi nila ipinalabas at hindi lumusot sa mga mainstream media dahil nakakahiya. Nakakahiya ito. Ngayon, may nakalusot. May mga cellphone ang nasa paligid diyan na umatin eh. Yung mga nakisaw-saw lang dyan, may mga cellphone. Ngayon, pahiyang-pahiya ka ngayon. Kahit kala siguro niya lusot. Hindi palabas ito dahil ganon. May mga cellphone ang mga tao dyan. Hoy! Ikaw, lumapit ka para ipagtanggol mo yung chairman. Bida-bida ka. Wala ka. Oh, dating bold star ka, yun lang ang nalalaman mo. Grabe naman. Grabe naman itong si Donmar TV. Ang sarap kayang maging bold star. Kaya nga, utiring ang ginamit niya kasi urine yan sa urine. Atiring naging utiring. Watiring kaya. Wawatirin kaya kita. Kaya pala utiring kasi dating bold star. Utiring. Si VP Sara po, hindi siya magpapaapi dyan sa mga bold star na yan. Di ba? Grabe Ay, naman nako. Dati kang bold star eh. Tumatawa yung asawa ko rito. Later. Sabi dito, you are not the chair. Sinabihan niya kasi nag-uusap ang chairman at si VP Sara. Yung chairman, si Chihuahua, Congressman Chua. Usap si VP Sara at si Congressman Chua. Lumapit si Dan Fernandez. Nagsasalita o nag-i-interrupt. Sabi ni VP Sara, you are not the chair. You are a bed. You are a bed. You are a bold star. Walang ganun. Joke lang yun. Tuloy. Umalis, kawawa. Kawawa si Dan Fernandez. Hindi pinakinggan. Walang silbi. Kung ganon, wala kang silbi dyan. Hindi kailangan ang boses mo. Hindi kailangan ang opinion mo dyan. Dahil alam lang na Vice Presidente bobo ka. Kawawa ka naman in town, Dodong. Ako sa iyo, wag ka nang punta dyan sa mga hiring-hiring na yan. Magbigay ka na lang ng mga alibay. O diba, sinisipon ka, may ubo ka, o ano ba nga, may COVID ka ba? Kaya hindi ka dadalo. Oh, kawawa ka naman. Nakakahiya. Ulit. Tapos gusto mo pang mang chicks. Gusto mo ng babae. Ano nako? Wala nang magkakagusto sa iyo sa ipinakita mong mga kalukuhan diyan sa Congress. Tapos may video ka pa, may mga issue ka pa na gusto mo si Ivana Alawi tapos ganyan ka. Wag na lang, hoy. Kung paano niya sinita si Bullstar. Wait. Oh. Hop, bak. Hindi ka pinansin, Dan Fernandez. Bida-bida ka eh. Wala, hindi pinakinggan. Umalis. Oh, umalis. Kawawa naman.
Correct. Wala, hindi talaga sila uubra ni VP Sara kasi hindi ito papayag na ganun-ganunin na lang yung mga tao. So, kita nyo na. Nakakita na kayo. Yung hindi pinalabas sa mga mainstream media. Kawawa naman itong mga taong ito. Wala man lang naisagot ng yung mga congressman dyan nang lumapit itong si Vice President. Wala man lang silang argument na hindi ganun. Nandito kami sa tama. Wala lang. Kasi mali sila. At tama si Vice President. So, nandito lang. At masaya tayo na papakita natin itong magandang footage na nakukuha ng isa dyan sa may mga dumalo dyan sa hearing na yan. Kung may sasabi kayo sa video ito, well, post, comment below. Goodbye!